tingin mo? Good morning, ang ganda-ganda ng umaga ko dahil nakita kita. Hello. 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 Baka sumagot ng Odi nga. Ayan. Sige po. Hello. At sabihin natin, thank you Lord. Nakakita ako ng magandang ginawa mo ngayong umagang ito. Sabay-sabay po tayo sabihin natin, thank you Lord. At nakakita ako ng magandang ginawa mo sa umagang ito. Dapat tumingin ka din sa katabi mo kasi iyan yung tinutukoy natin. Oh. Yan. Sino po dito yung mga healthy ngayon, mga walang sakit? Amen. Napakahirap kaya nang hindi magkasakit sa panahon na to, no? Kabi-kabila ang virus, ang ubot sipon, parang inaabot yata ng buwan bago gumaling. Tama po? Ayan. So, sige po. Tayo pong lahat ay tumingin sa magandang speaker sa harap. Ay, ako yata yun. Wala yung mga kababaihan natin nagpa-practice ng last song. Amen. Ang gusto ko lang pong i-share sa inyo sa umagang ito, bigyan nyo lang po ako ng 1 oras. Joke lang. Meron po, sige, tinanong ko po kanina, no, sino dito yung mga walang sakit? Sige nga po, taas po yung kamay. Mga walang sakit, mga walang nararamdaman. Mga healthy, in short. 'Di ba? Pero physical yan, tama, physical. Yung pong spiritual natin, minsan may sakit din. O sige po, tatanungin ko kayo sino dito sa atin, sa kalagitnaan natin, yung may sakit sa spiritual? Aminin na natin. Iisa-isahin ko po yung mga simptomas, Hindi nagpe-pray. Hindi nagde-devotion. Hindi nagtataas ng kamay kapag worship. Sintomas yun ang may sakit tayo sa spiritual. Nilalayo yung sarili. Ngayon, hindi ko na po tatanungin kung sino may mga ganon kasi talagang nagkakasakit tayo Tsaka yung parang, sino na lang po dito yung nakaramdam or nakaranas na minsan ang Panginoon, feeling mo ang layo-layo mo sa Lord? Sabi ko nga po kanina sa worship team meron akong ganong moment na feeling ko ang layo-layo ko sa Panginoon. Yung pala, ako talaga yung malayo. Hindi naman malayo si Lord. Ako pala yung malayo. Sabi ko nga po kanina, nawala ako ng matagal na panahon. Pagbalik ko, 2 na kami. Nabuntis pala. So, may anak pala. So, nagkaanak. So, ngayon po, bakit ko po ito tinatanong? Kasi po, parang aminin man po natin sa sarili natin, parang ang hirap magtaas ng kamay, ang hirap umawit sa Panginoon kapag feeling mo dry. No? Feeling mo, ano po yung dapat ko ipagpasalamat? Parang hindi ko naman nararamdaman ang presensya ng Lord. 'Di ba? Parang ang hirap mag-worship. Yun po yung gusto ko i-share sa inyo bago tayo mag-start. When worship feels empty, ano ba yung dapat natin gawin kapag hindi natin nararamdaman yung worship? Unang-una po, worship is not done. Hindi tayo nag-worship dahil nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Ang nag-worship tayo kasi gusto nating ibalik yung lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pag-worship sa Kanya. Amen? 'Di ba? Kahit gaano ka-dry ang ating buhay, kahit gaano kalaki ang ating pinagdadaanan, dadaanan lang natin yan. Masarap daanan yan kasi kasama natin si Lord. Mahirap daanan yan kung hindi natin kasama si Lord. Amen? Kaya feeling mo ang layo-layo So, it's about faith. Worship is about faith. It's not about feeling. Kung halimbawa ngayon, you feel down, parang gusto mong, feeling mo, paano kaya ako bukas? O hindi ko na lang. Paano kaya mamayang tanghali? Parang wala pa kaming iuulam. Parang ang hirap mag-worship pag gano'n, Paano kaya yung anak ko mag-e-exam bukas, wala pa akong pang tuition? Ay, oh my God, mag-e-exam bukas si Eya, wala pa yata akong bayad. So, paano ko makakapag-worship? 'Di ba? Parang gano'n po nagka-problema yung anak ko, nagkaroon ng, yung nanay ko, nagkasakit. Paano ko makakapag-worship? Parang ang bigat hindi mo mataas yung kamay mo, parang hinihilang pababa. Amen? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano tayo makakapag-worship sa kabila ng pagka-dry ng ating pananampalataya. Amen? Tandaan nyo po, hindi po kayo nag-iisa. Sino po dito nakaranas nun? Ako, personally, inaamin ko. Sige nga po, taas nga po yung kamay ng lahat ng mga nakaranas nun. Parang ang dry-dry, hindi mo maramdaman si Lord.
Wow, konti. Iba. Ang lakas ng pananampalataya ng ating mga member. Yan. Sabi nga po si David, di ba si David ang nagsulat ng Book of Psalms? Ano ba ang meron sa Psalms? Nandun yung saya, nandun yung papuri, pero meron din dun lungkot. Meron din dong pighati, sinasabi. Siya nga, nagpighati eh. Siya pang, ano ang pangalan, ano ang tawag natin kay David? David is the man after God's own heart. 'Di ba? Siya nga eh, naririnig niya na ang tinig ng Panginoon lagi sa buhay niya. They're like friends, pero nagkaroon pa din siya ng mga pighati. Amen? Pero nakapagpuri pa din siya. So, paano tayo magiging David? Yan. Unang-una, let's bring our real selves to God. Ngayon, I don't know, hindi ko po alam kung meron kayong mga problema sa mga oras na to. Anyway, lahat naman tayo may problema. Amen? Hindi natin alam, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo, pero, kumbaga, sa term ng mundo, hubarin mo lahat, tapos magpakita kang hayag sa Panginoon. Amen? Huwag ka magtago, huwag mong itago. Pangalawa, choose to sing anyway. Mabigat, umawit ka, magpuri ka, sumamba ka. Pangatlo, lean on the worshiping community. Huwag kang lumayo. Wow, speaking for myself. Huwag kang lumayo kapag may problema. Mas lalo kang lumapit kasi sabi nga po dito, minsan, yung buhay ng ating mga kamiyembro, ng ating mga kasama sa community, Christ community, sometimes their worship or their song becomes our lifeline. Kumbaga yung buhay nila parang iyon ang testimony natin. Amen? Limbawa, si Pastor Boy, alam naman natin, di ba? Pinagdaanan niya yung nangyari 2 years ago. Kay Sister Lola, magto 2 years na. Pero what he did is, he still showed up. Nandito siya, nagpupuri siya. Tapos anong sabi niya? Purihin ng Panginoon, blessed be the name of the Lord. Di ba? Binigay niya lahat sa Panginoon. So kaya din natin gawin. Amen? Kung may problema, gaano kalaki, gaano kaliit, mag-church ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, may problema ka, maliit o malaki, sumamba ka. Magpakita ka. Mag-church ka. Amen? Amen. And ang kahuli-hulihan po, pag may problema ka at mabigat, basahin mo yung Book of Psalms. Yung awit. Kasi nandun lahat eh. May masaya doon, may mabigat doon, may mahirap doon, but still David sang worship. Even went a little crazy for the Lord. Amen? So, always remember, church, kung minsan hindi mo maramdaman ang Panginoon, silence doesn't mean absence. Baka ikaw lang yung malayo. Choose to worship. Sabihin mo nga sa katabi mo, choose to worship. Sige, magharap po kayo ng katabi mo. Sabihin mo, ngayong umagang ito, magwo-worship tayo. Hindi tayo mahihiya. Hindi tayo mahihiyang pumalakpak. Sumayaw. Tito Ricky, tara na dito. Ay, hindi po yun gagayahin na. Tito Ricky, tara na dito. Hindi tayo mahihiyang sumayaw. Hindi tayo mahihiyang kumanta. Hindi tayo mahihiyang magtaas ng kamay. At itaas ang lahat sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Can we shout, thank you, Jesus! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Sigaw po natin. Thank Sigaw you, natin. Jesus, for Thank you, your Jesus. Thank you, faithfulness. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. I love you, Jesus. Love I you, love you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. I thank you, Thank you, Lord. Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We Hallelujah. worship you, Panginoon. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Nag-commit po tayo, wala pong mahihiyang mag-worship. Hallelujah. We thank you, Father God. We worship you, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo at kadakilaan mo, Lord. Hallelujah.
Because He picked me up, He turned me around and placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, and I thank God. Come on, let's praise the Lord! Sige, taas mo yung kamay mo na yan. Palakpak mo sa Panginoon. Walang mahihiya. Let's all sing. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Come on, let's sing this with all our hearts. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Kapatid, you are not alone. Yeah, let's all together sing this. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He healed my heart. He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes, we will thank God this morning. Come on, sing. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, no just can keep it moving. Sabihin mo, you're not welcome here. You're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Come on, let's all together. Pick me up, you turn me around, and place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Come on, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the because Savior. He picked me up, because He picked me up and turned me around and placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, and then He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Sing praise to God. Oh, I thank God. Hallelujah. Oh, I thank God. Jesus. We thank you, Jesus. And lost another one. I am free. I am free. I am free. Sing this with all our hearts. And lost another one. I am free. We are free. Oh, I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. Let's declare. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Hell lost another one. Hell lost another one. I am free. Lord, we are free because of you, Panginoon. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Sing hell lost another one. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. We are free, I am Lord. free.
Because He picked me up, He turned me around, and placed my feet on the solid ground. Let's thank the I thank the Master. Master. Thank you, I thank the Jesus. Savior. Because He healed my heart and He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. Because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart and He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master. I thank the Everybody, I thank. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Get up, get up, get up. Get up out of the grave. Hallelujah. Gayahin po natin yung mga bata natin na when we say, our praise goes up, your rain comes down. Amen? Hallelujah. Lahat ng kamay itataas, ha? Come on, let's sing. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Pwede tayong gumalaw ng katawan, church? Our praise goes up, your rain comes down. All together. Our praise goes up. Taas natin. Your rain. Our praise goes up. Come on, let's sing. Our praise goes up. Your rain comes down. For the last time, let's sing. Our praise goes up. Your rain comes down. With shouts of praise. With shouts of praise. We celebrate. King of glory, enter. Hallelujah. You are riding on our praise, Oh Lord. Come on, let's sing. Turning up this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up. And shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Sing again for the last time. Turn it up, this sound of praise. Make it louder Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang pagod. Mukha pang pagod. Tanongin mo, ang sarap pala magpuri sa Panginoon, no? Ayan. Amen. Sarap sumayaw sa God. Panginoon. Amen? Hallelujah. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung verse na Hebrews 13:8. Yan, thank you. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Naniniwala po ba tayo doon? He is the only God. Amen? He's the only God. Kaya sabi ko nga kanina, this is related to what I was telling you, church. May we have, we have seasons of dryness. The seasons that we are in the wilderness, in the valley. But our God is the same yesterday and today and tomorrow. And He's God, the only God. He's God alone. Amen? Hindi siya nagbabago, hindi siya natitinag, hindi siya na kokontrol. Amen? So this morning, as we worship, I want you to remember the time na parang ang layo-layo mo sa Panginoon tapos He picked you up. Binalikan niya sa piling niya. Amen? I want you to remember that as we worship. If there's like an urge to cry, then do so. Baka yun lang yung hinihintay mo para makabalik ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise your name. You are not a God created by human hands.
You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Come on, let's sing it again. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. For you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. For you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Sing it again. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Let's declare He's unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Oh, you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are changeable, Lord. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. For you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone from before times began.
the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. Di nagbabago, di matitinag, di mapipigil. Iyan ka, O Diyos. Di magbabago, di matitinag, di mapipigil. Iyan ka, O Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Di nagbabago, di matitinag, di mapipigil. Iyan ka. For the last time, let's sing. Di nagbabago, di matitinag, di mapipigil. Iyan ka, O Diyos. Ikaw lamang ang Diyos sa simula ng panahon. Ikaw ang naghahari. Ikaw lamang ang Diyos sa ngayon, sa saya't pagsubok. Ikaw ang naghahari. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos sa simula ng panahon. Ikaw ang naghahari. Ikaw lamang ang Diyos sa ngayon, sa saya't pagsubok. Ikaw ang naghahari. Ikaw lamang ang Diyos. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Ating dakilain ang ating Panginoon. Itaas natin ang kanyang ngalan. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Lahat ng tinig, aawit sa Panginoon, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila
dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, dakila ka, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat, Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Karapat dapat kang itaas, karapat dapat kang mamuhay sa aming mga buhay, Lord God. We exalt your name. How great you are, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos na dakila? Muli. In this journey called life, there are seasons. Sometimes quiet, peaceful, and sometimes stormy. Sa panahon ng mga buhay natin na sabihin natin ay mapayapa, di ba masarap magpuri? Pero kung dumating naman sa panahon na babagyo ang buhay, paano mo haharapin? 2 years ago today, my wife died. And it was so difficult in our lives. Pero siyempre, paglubog ng araw, bukas sisikat uli. And always remember when you experience fall in your life, you have to rise up again and move on. And always remember that in a battle, always remember the Lord in your life. I want to encourage you with this Psalm 86 verse 10. It states, "For you are great and do marvelous deeds. You alone are God." No God exists except the Lord. Problems will come in your lives. Be prepared. In season and out of season, always remember the Lord in your life. Just like what David said to Goliath, "I will not fight you with javelin, sword, and spear, but I will fight you in the name of the Lord." Therefore, fight always with the Lord in your life. And always remember, we are victorious because we have the Lord in our lives. He still lives. He still sits in His throne, watching over you. And He loves you so much. You are the apple of His eyes. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Diyos na makapangyarihan? Dakila at kamangha-mangha po ang Kanyang mga gawa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga bagay na nararanasan namin. For you are God alone who do wondrous things, the God who created the heaven and the earth. No God exists before you, but you alone are God. At pinili namin na ikaw at ilagak namin sa iyo ang aming bukas, mga aming mga kabuhayan, mga tinatangkilik, maging ang aming henerasyon. Salamat po, O Diyos, kami po iyong kinatagpo. Salamat po sa pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ikaw, O Diyos, ang aming kailangan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa iyo. Salamat po sa iyong kadakilaan. At salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala na aming naranasan. Pagpalain niyo po lingkod na gagamitin sa oras na ito. At ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Na ang bawat
salita na lalabas sa kanyang bibig ay magiging kalakasan po namin at katatagan ng aming pag-asa. At higit sa lahat, maranasan namin palagi, your presence will always go with us, O God. This we pray in Jesus' name. Thanksgiving in our hearts. Amen, amen, amen. Amen, praise God. So, bago tayo makinig ng mensahe po, gawin na po natin itong prayer of repentance. Amen. Manalangin tayo para po sa ating bansa, humingi tayo ng tawad. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Amen. Gusto ba natin magpalain ng Diyos ang Pilipinas? Sino dito nangangarap ng isang bagong Pilipinas? Amen. So tayo po ay humingi ng tawad sa kasalanan ng bansa natin. Diba? Ang Diyos po natin banal. Ang Diyos po natin makatarungan. Ang Diyos po natin ay mapagpakumbaba, mapagpatawad. Amen. So pwede po tayong tumayong lahat at manalangin po tayo. Kung tayo rin po, meron tayong mga kasalanan, ibigay natin kay Lord lahat ito. Magbalik loob tayo sa Panginoon dahil ang Diyos po natin mapagpatawad, nagmamahal, at nagbibigay ng mga second chance. Amen. Tayo po lahat ay yumuko, madalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami narito, Ama, nagpapakumbaba. Lord, ina-acknowledge namin ng Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At kami, Lord, ay ina-acknowledge namin na mayroong mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, Panginoon. Ang bansa namin, Pilipinas, humingi kami ng tawad, Lord. Sa mga nangyayari, Panginoon, ngayon, mga katiwalian, mga patayan, Panginoon. Marami, Lord God, pag nanakaw, Panginoon, sa gobyerno, ang aming Senate, ang aming Congress, O God, hallelujah, ang lahat, Panginoon, nanunungkulan. Humingi kami ng kapatawaran. Ang mga Pilipino, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa kanilang paglimot, Panginoon, sa iyo, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Panginoon, sa pagtitiwala sa kanilang mga sarili, O God, sa paglimot, Panginoon, O God, hallelujah, na Ikaw ang Diyos na lumikha. Lord, nasidlan kami ng mga takot, nasidlan kami, Panginoon, ng sariling mga ambisyon, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, at hindi kami tumawag, Panginoon, sa iyo. Dalangin namin ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ang iyong, Lord, ibuhos, Panginoon, sa amin, sapagkat kung walang dugo, walang kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Tinubos mo na kami, Lord. Buksan niyo po ang mga kaisipan ng aming mga kababayan. Lord, pagalingin niyo po ang aming lupain, Panginoon, hallelujah, na nagbubo ang maraming mga dugo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng hustisya, Panginoon. Hallelujah. At Ikaw, Lord God, ang nagbibigay din ng mga second chances, O God. At ang gusto mo sa bansang ito, pagalingin, Panginoon. Patawarin niyo rin po ang kasalanan, Panginoon, ng iyong mga anak, ang body of Christ, O God, sa pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Panginoon, patawarin mo kami, Lord, kung naitataas ang mga sarili, Panginoon, at hindi ang iyong pangalan. Panginoon, patawarin mo kami, Lord, kung ang inuna naming hanapin ay ang kayamanan, Panginoon, kaysa ang iyong kaharian.
Lord, narito po kami, Panginoon, baguhin niyo po ang aming isipan. Baguhin niyo po ang aming mga puso. Baguhin niyo po, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon. Pagkaisahin niyo kami, Lord. Hallelujah, na kami ay lumakad bilang isang katawan mo, Lord, dito sa mundo. At dinadalangin din namin ang paghayo namin, Lord. Patawarin mo kami kung kami nagkulang sa pag-share ng mabuting balita. Patawarin mo kami, Lord, hallelujah, sa mga kasalanang ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa pagkukulang namin sa pagdidisciple ng aming susunod na henerasyon, Panginoon. Ang aming mga anak, Lord. Paturin mo patawarin ang kasalanan ng mga kabataan. Lord, na paglimot sa iyo. Pagiging addicted sa mga social media, Panginoon, mga internet games. Pagiging addicted, Panginoon, ng sarili nila, Lord God, na mga ambisyon, Panginoon. At Lord, sinunod pa ang sariling hilig, Panginoon, kaysa sa iyong mga salita, O Diyos. Patawarin mo kami sa pagkukulang sa pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. Ito ang Bible month, Panginoon, ng January. Ibalik mo kami sa iyong mga salita. Ibalik mo kami sa Biblia. Ibalik mo po ang lahat, Panginoon, ng mga tao, Lord, na basahin muli. Lord, ma-inlove uli sa mga salita mo, Panginoon, ang salitang may pagkain ng aming mga kaluluwa. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Lord. Inaangkin namin na kami, Panginoon, pinatawad mo. Ang dugo ni Kristo naghuhugas sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan. Sabi sa iyong mga salita, Lord, kung ihahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na nagpapatawad, naglilinis sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat po, Panginoon, at igawad mo sa amin, Lord, ang iyong biyaya, Panginoon. Ang pagpapala, O Diyos, sa bansang Pilipinas, Lord, Luzon, Visayas at Mindanao, bumuhos, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu sa amin, O God. At Lord, iligtas niyo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Matutunan, Panginoon, na tumawag sa iyo, Lord, na itakwil, Panginoon, lahat ng mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Pati na po, Lord, ang kasakiman sa bawat puso. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa kahabagan mo. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa biyaya mo, Lord, na sasagana at aapaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Salamat, Lord God, may magandang gagawin ka sa aming bansang Pilipinas. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat magsabi ng Amen at Amen. Makakaupo na po tayo, praise God. Okay? Okay, first po Sunday sa 25 pa yan. Okay, yan po, no, yanda natin yung mga first fruit. Mamaya papaliwanag. Tapos ano po, papaliwanag ko pa rin po. Yung first fruit talagang ginagawa po yan. Ano po, kahit na sabihin Hudyo o hindi Hudyo. Kasi isa yan sa mga susi, di ba, sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Okay? Praise God. Meron po akong sinulat dito ang declaration. Nailagay ba natin? Pakilagay nga. At ito po, bigkasin natin, ha? Kasi there is power in your tongue. Ano? Lahat ng sinasabi po natin, nangyayari. Gusto mo bang mabago yung buhay mo ngayong taon 2026? Baguhin mo yung mga lumalabas sa iyong bibig. Amen? Ang salita ng Diyos ang ating pong sabihin. Hindi si Lord makikinig sa mga iba-ibang mga salita mo lang. Salita niya sa ating mga bibig. Amen? Pakilagay nga natin dyan. Okay, sige. Sabihin natin yan. Repeat after me. No? Yan ba yung una? Okay. Because of Jesus, I'm completely forgiven. Because of I am a new creation in Christ. Because of Jesus, I am healed. Because of Jesus, I am rich. Naniniwala ba kayo doon? Teka muna, gawin natin yun ng parang naniniwala ka. Di ba? Parang malungkot. Di ba? Nagdi-declare tayo kasi may pananampalataya. Amen po ba? Ulitin natin. Because of Jesus, I'm completely forgiven. I am a new creation. I am the joy of the Lord. Amen. 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 Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Alam niyo, pagka nagpapa-ganto, yung papa-declaration, gusto ko yan eh. Ayoko na matapos mag-declare. Di ba? At yan po, kopyahin nyo. Tapos sabihin yun every day. Start the day with the declaration, end the day with the declaration of the promises of God. Kasi tayo po, pinatawad na completely. Ang Panginoon, hindi na niya nire-record yung kasalanan.
at ikaw ay isang bago nilalang kay Kristo. Malaking bagay po ito pag nabago ka. Hindi na ikaw yung dati. Ikaw ay nilikhang kawangis kalarawan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ang topic po natin today is, I will reach my goal. Sabihin niyo nga po, I will reach my goal. Meron ba kayong goal? Amen. Sa ngayong taon na to, meron tayong mga goal, meron tayong assignment. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang assignment. Amen. Sino ba dito ang tunay na disciple ni Jesus Christ? Taas nga po kamay. Amen. Anak ka ng Diyos, disciple ka rin ni Jesus. Amen. Si Jesus ang ating Lord. Sino dito ang Panginoon mo? Si Jesus. Taas ang kamay. Parang kukunti lang. Ano? Sino dito ang Panginoon mo? Si Satanas. Wala, di ba? Sino dito ang Panginoon mo? Si Jesus. Ako, konti pa rin talaga. Taas po natin dalawang kamay kung si Jesus ang iyong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, yung mga gesture po na yan, may nangyayari. Di ba? Pagka hindi ka gumagalaw, si Satan, nakakukiyabit po sa atin. No, dito ko na-realize nung ako nabalian ng shoulder, hindi ko maigalaw. Napakahalaga pala na itong balikat, di ba? At saka yung movement. Hindi ko na mataas ang kamay. So, God is going to do something great, amen, sa buhay natin. Pagka po meron tayong ginagawa sa Kanya, amen? Praise God. So, dito po sa ating babasahin ngayon, pwede po ba tayong tumayo? Okay, basahin natin ng Luke chapter 13, verse 31 to 33. Basahin natin. Okay. 1, 2, 3, go. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." He replied, "Go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people. Today and tomorrow and on the third day, I will reach my goal." Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, Lord, kami ay patuloy na nagagalak, Panginoon, dahil nagkasama-sama kami. At Lord, hayaan niyo po ang Banal na Espiritu na siyang kumilos sa amin. Magpaunawa sa amin ng mga salita. Bigyan niyo kami ng pananampalataya. Bigyan niyo po muli kami, Lord God, ng pag-asa, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Lord, ng will to do your purpose, Panginoon, sa aming buhay. Liwanagan niyo pong isipan namin. Let the Holy Spirit give us vision today. Give us, Lord God, the goal. Give us, Lord God, enlightenment, Panginoon. At makita din namin, Lord, ang mga kapahayagan mo, Diyos, sa buhay namin. Para hindi, Lord, ang buhay na ito maging stagnant. Hindi parang, Lord God, just passing by. Pero meron, Lord, kaming matatapos. Meron kami, Lord, ma-accomplish. Dahil ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na tinutularan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Let the words, O God, be on my lips, Lord. And let it be, O God, with conviction, with deep conviction of your Holy Spirit, with power, O God, and anointing. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Makakapo na po tayo. Praise God. Okay, sino po dito masaya ngayon? Sino po dito prayer and fasting? Sino po din naka-breakthrough? Amen. Yung pag-prayer and fasting, wala pang breakthrough doon. After the prayer and fasting, doon ang breakthrough. Amen. Kasi doon, nanghihina ka, nagutom ka, diba? Pero may mga kapahayagan ng Panginoon, and after that, nandun ang kalakasan para sa mga challenges ng buhay. Amen. Kaya nga po, kung di pa kayo nakapag-fasting, pwede pa. Gusto niyo po, ituloy niyo po yung fasting niyo. Diba? Yung iba kasi mga churches ay nagpa-fast ng 21 days. 1 meal a day, ganyan. O kaya, Daniel fast for 21 days. Okay. So dito po sa binasa natin, si Jesus ay sinabihan ng mga Pariseyo. Di ba ano pa sabi doon kay Jesus? Leave this place, umalis ka na dito. Nasaan ba si Jesus noon? Nasa Jerusalem, ano po. At pumunta ka sa ibang lugar kasi papatayin ka ni Herod, ano po. So para bang concern yung mga Pariseyo, no? Concern ba talaga kay Jesus yung mga Pariseyo? Pero hindi. Gusto lang nila patigilin si Jesus. Gusto lang nila paalisin si Jesus doon sa lugar na yon. Tumigil na sa mga ginagawa niya. Amen. Pero, anong sagot ni Jesus dito? Sabihin mo dyan sa fox. Ano ba yung fox? Asong gubat. Di ba?
Hindi pala tao si Herod, no? Asong gubat pala. Sabihin mo sa facts na yan, I will keep on driving out demons, healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. So yun po yung topic natin, no? I will reach my goal. Sabihin nyo nga po, I will reach my goal. No, ang problema po, meron ba tayong goal? Meron ba tayong goal? Ano po ba yung mga goal natin? Kasi kung wala tayong goal, wala lang tayo. We're just drifting in this life aimlessly. Ano po bang ibig sabihin ng goal? Sabi dito, a goal is a desired result or aim. Meron daw gusto kong mangyari, may resultang gusto kang ma-achieve. That a person or groups plans and work to achieve, acting as a target for effort like a career, objective, or a fitness target. Parang mga goal, mga gusto mo mangyari. Ngayong taon na to, magpapapayat ako. 10 kilograms, kailangan matanggal. Meron ba kayong ganon na mga goal? O sa career, dapat pag sa taon na to, meron na akong trabaho, ako'y kumikita na ng 6 digit. Ganon, mga goal. O sa business, ganon po. Ano ba yung mga goal mo? Goal ko, meron na akong 2 branch ng aking store this year. O kaya kumikita na, meron na akong customer na 100 people. No, so yun po yung i-workout natin ngayong taon ng 2026. Amen? O kaya ako ay sa relationship, dapat ngayong taon na to, meron na akong mga plano kung kailan ako mag-aasawa, di ba? Yung mga young people. O kaya yung mga nag-aaral pa. Ngayong taon na to, plano ko, tumaas ang grade ko. Maging honor ako. Di ba? Yung mga ganyan. Maglagay kayo ng mga goals. Amen? O kaya naman sa ating spiritual life, plano ko sa taon na to, mababasa ko ang buong Biblia. From Genesis to Revelation. Kasi kung wala po tayong goal, we will just drift this 2026 aimlessly. At makikita mo, walang nangyari na po sa buhay natin. Hindi natin nabasa yung Biblia ng buong 1 taon. Okay, so pag may goal ka, mayroon kang mararating. Sabihin mo sa katabi mo, pag may goal ka, mayroon kang mararating. Pag walang goal, wala lang, di ba? Ngayong taon na to, mag-encounter ako, di ba? Mga ganyan, ano? Para sa yung paglagong espiritual, a-attend ako ng mga cell group. Plano ko sa taon na to, hindi ako a-absent every Sunday. Yan, may goal pa po kayong ganyan? O kaya, wala. Kasi po pag wala kayong gustong marating. At si Jesus, alam na alam po niya yung goal niya dito. Di ba? Anong sabi po niya? Sa kanina, sa 33 pala, sabi pa niya, in any case, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Pero ano yung goal ni Jesus dito? Sabi niya dito, I will keep driving out demons and healing people. Yun ang kanyang ginagawa, di ba? Nagpapalayas ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit, di ba? At ano po, kahuli-hulihan ito, gagawin niya daw yan at sa 3 araw tatapusin niya. Alam natin yung katapusan ng ginawa ni Jesus, yung inialay niya, yung kanyang buhay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? So Jesus know His goal. Ano ba ang matututunan din dito? Mangyayari plano ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, mangyayari ang plano ng Diyos. Amen? Mangyayari. Hindi, tayo kasi nung nakaraang taon, sana ganito, sana ganun. Puro sana. Ako din po, maraming sana no? Sana. Sana nga, o sana. Hosanna. Baka doon galing yun, yung word. Pero alam niyo po ba yung word no Hosanna? Ibig sabihin pala nun Lord help us. Hindi pala yung purihin ng Diyos. Ginawa lang Hosanna, purihin ng Diyos. Pero ibig sabihin pala Lord help us. Kasi si Jesus paparating na. Nagaanap ang Israel ng leader na magliligtas sa kanila. Kaya ang sabi nila, Hosanna to the Son of David. Ibig sabihin, tulungan mo kami. Ligtas mo kami. Yung pala yun.
No, so, ngayon, January pa lang, kung wala pa rin tayong plano, maglagay na po tayo ng plano. Amen? Ang layunin ng message na ito ay para po gisingin yung ating diwa, to be sober-minded. No? Priority ang dapat i-priority. Gawin ang mga dapat gawin at para magtagumpay. Amen po ba? Amen. So number 1, ano pa yung sinasabi ni Jesus dito? Meron siyang gagawin. Meron siyang goal. Number 1, know your assignment. No? Alam mo ba kung anong assignment mo? Our assignment is to bring people to the Lord. Amen? Si Jesus, gano'n ang assignment niya. Tayo, a disciple ni Lord, so ginagaya natin ang Panginoon. Di ba? Sabi rin niya sa Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kingdom ni God, ang kanyang assignment. Ano po? Dito sa Matthew 28:19-20, alam na natin yan, kaya hindi ko sinulat. Yan yung Great Commission. Di ba? Ano yon? Go and make disciple of all nations. Sinulat ko ba yan? Ayan pala. Therefore, go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung huling sinabi ni Jesus Christ. Na inuutos niya kanino? Sa mga disipulo, patay na yung mga disipulo noon. Sino po ang disipulo niya ngayon? Tayo. Amen? Kaya nga po tayo dito sa church, nag-i-exist tayo, hindi lang para lumago tayo, kundi mayroong pinapapagawa ang Panginoon sa atin. Kaya niya tayo pinalalakas at nalalaman mo yung identity mo sa Kanya kasi merong kang gagawin. Amen? Merong kang assignment. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba ang iyong assignment? Okay, know your assignment. Si Jesus alam na alam ang assignment niya. At ang sabi niya, I will continue kahit na merong pumipigil. Kasi ang assignment natin, may pipigil sa'yo. Pag malalaman mo yan kung God-given assignment yan, kasi merong hahadlang sa'yo. Ayaw, merong kukontra. Amen? At dito, sino ba yung kumukontra? Si Herod. At yung mga Pariseyo. Pero ano bang sinabi po ni Jesus Christ? Sabihin mo sa asong gubat na yan. Go tell that fox. Sino yung fox? Ang fox po ay isang asong gubat. Ito pong asong gubat, ang trabaho niyan, manira. Naninira. Nanggugulo. Ito po yung nire-represent ni Satanas. Diba? Si Satan at ang kanyang mga demons. Guguluhin ka. Ayaw kang magtagumpay. Ayaw kanya na mag-win ng soul. Ayaw niya na yumamang ka. Kasi kasama sa vision ni Lord, pagyaman. Kasi nakapokus ka sa Kanya. Pag wala kang goal, gagawin mo lang ibang bagay na hindi nakakalugod kay Lord. Kaya nga, yung mga hindi Christian, anong gagawin? Mambababae yun. Magpapayaman. Pag yumaman na, magsusugal. Pag yumaman na, mambababae. Pag yumaman na, magyayabang. Di ba? At wala lang tigil po yun, cycle. Because walang goal, walang vision, hindi nakakilala kay Lord. Okay? So tayo iba. Sabihin mo sa katabi mo, iba ka. Kasi anak ka ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo para yumaman. Yung iba nga, pag wala ka kay Jesus at hindi mo ginagawa yung layunin ni Lord, pag yumaman ka na, magpapainom ka. Ayan, yan po yung gawain kasi wala ng vision. Wala kang layunin na makawin. Kung ikaw ay yumaman at may layunin ka, magwiwin ka ng soul. Magpapamigay ka ng maraming mga ayuda para makawin. Diba? Ganun ang may vision eh. Kasi gustong makawin ng mga soul. Pero pag wala, ayun lang po ang gagawin. At hindi iyon nakakalugod sa Panginoon. Tinatawanan lang ni Satan. Diba? Walang pakialam si Satanas kung yumamang ka ng mayaman. As long as hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay? So dito po, paano mo malalaman ang assignment mo? Yung assignment mo
ay malalaman mo, depende kung ano yung mga gifts na tinanggap mo. Diba? Meron ka mga gifts, may mga talents. Sino dito, nung nag-aaral ka, mahilig ka sa math? Math. Ayaw nyo ng math. O, siguro, hindi yun para sa inyo, hindi yun ang gift nyo eh. Di ba? Walang ano eh. Kaya siguro gumawa ng mga kurso na yan na hindi may kinalaman sa math kasi hindi yun ang gusto. Ako nag-medtech po ako kasi gusto ko ng science. Gusto ko ng chemistry. Pagka, tuwan-tuwa ako sa teacher ko, pagka nagdi-discuss siya tungkol sa mga elements, yung mga element, diba, yung mga hydrogen, kung ilang mga atoms, mga ganyan. Kasi yung teacher ko, pagka po yung nagtuturo, kumikembot-kembot pa eh, hanggang doon mga atom, mga molecule. No? So, naging interesado ako doon. Kaya po, ang hirap yung medtech eh, kapag hindi po kayo interesado sa science, ano po, sa mga ganon. Sa amin po kasi, mga 400 yung estudyante. Ang natira lang nakagraduate, 67. Ano po, natanggal lahat. Ano po, so kung hindi iyon ang gift mo, hindi ka para doon. Amen? Kaya wag natin pong ibipilit. Sabi po dito sa Romans chapter 10, ay 12, 4 to 8. Sabi dito, kung paanong katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganon din tayong mga mananampalataya. Amen? Hindi ka ba masaya ka doon? Diba? Hindi pala lahat, iisa lang ginagawa. Amen? Meron tinawag talaga, mag-preach. Diba? Yung iba, pag sinabi ko, mag-preach ka, ay hindi po, pastora, kahit po ano na lang po ako, magbibigay na lang po ako, mag-MC na lang po ako, ayaw mag-preach. Diba? Kasi hindi yun ang kanyang gift. Diba? May mga gift eh. Kaya hindi lahat nagiging teacher, hindi lahat nagiging cell leader. Diba? Pero lahat tayo, bahagi tayo ng iisang katawan. Katawan yun ni Jesus Christ. Amen? At kahit na marami tayo, iisang katawan lang kayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't ibang kakayanang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. May grace. Ano ba yung grace na binibigay ni Lord na yan? Ang grace, ang definition, di ba? Unmerited favor. Binibigyan kanya ng favor. Pero ang may isa ring definition ng grace, ano po yun? Divine enablement. Parang anointing. May grasya para magawa mo yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Di ba? Ako, hindi naman ako talaga gustong mag-preach eh. Pero nandoon yung grasya ng Lord. Ano po? Para magawa ko po ito. At iyon, makukuha mo yung anointing, yung grace na yan, kung lagi ka nakakonect sa Panginoon Diyos. Diba? At may ginagampalan ka dito sa kanyang katawan. Ito po yung katawan ni Kristo, itong church. Amen? At tayo po ang mga bahagi ng katawan. Sabihin mo sa katabi mo, magkaiba tayo ng assignment. Amen? O, diba? Matuwa tayo ngayon. Kaya wag mo ko-compare yung sarili mo sa iba. Kasi merong kanya-kanya. Amen po ba? Merong gifted sa pagluluto. Merong may grace na binigay sa pananalangin. Kaya merong mga intercessor. Sabi dito, may biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang kaloob sa isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. At kung kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, encouragement, di ba? Counseling, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung namumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Diba? Ito yung mga regalo, yung mga usher natin dito sa church. Diba? Yung tinawag sila, meron silang gift of, service. Diba? O kaya gift of encouragement. Pagka ba sila binabati ba kayo, na-encourage po ba kayo? Diba? Good morning, welcome to Acts Church. Di ba yung mga ganyan, nakangiti, ganyan. Kasi yung po, gift po yun, na ginagamit natin. Kung may yung mga kapatiran, papasok dyan, mabigat ang loob, pag nakita ka, nakangiti ka, pini-welcome ka, kinakamayan ka, minsan hinahag ka pa,
ay nai-encourage agad. So, kailangan natin ng mga ganun tao. Amen po ba? So, kung ganun ang gift mo, baka doon ka sa, sa ushering. Amen. Meron naman, may gift ng may gift ng counseling. At meron din naman daw gift ng pagbibigay. Yung mga nagbibigay po although nagbibigay tayo ng tithes, di ba? Yung may gift ng giving, yung talagang masayang-masayang nagbibigay. Hindi lang ito basta mayaman. Merong mga may gift sa healing, hindi naman masyado mayaman. Pero nagbibigay siya sa mga gawain ng Panginoon. May gift yun. Sino dito may gift of giving? Ayan. O konti lang. Sana dumami pa kayo. Sana dumami pa ang nagbibigay. Di ba? May gift. Sino naman yung may gift ng healing? Sino dito gusto may gift of healing? Ang may gift of healing, tayo naman pwede mag-pray sa may mga sakit, di ba? Lahat. Lahat kasi tayo nasa atin ng banal na spirito eh. At saka sabi ni Lord, meron daw tayong kapangyarihan. Pero iba yung may gift of healing, ito yung pag nanalangin siya, 90% ng ipinag-pray niya, gumaling. Di ba? Tayo, pag walang gift of healing, yung iba namatay. Pero wag ka lang titigil. Di ba? Sa paglilihan sa mga may sakit kasi inutos yun ng Panginoon. Amen. So, ito po yung mga assignment natin. Gagamitin natin lahat ito saan? Sa pagwiwin ng kaluluwa. Di ba? Kaya nga yung mga usher nakangiti. Kasi kung mayroong mga first-timer, doon pa lang naboborn again na sa ngiti nila. Di ba? Kung meron ditong mga mga ngailangan, dahil meron tayong gift of giving, binibigyan natin. Naboborn again sila. Yun ang bottom line ng lahat ng ito para sa kaluluwa. Amen. Para sa paglilingkod natin sa kaharian ng langit. Amen po ba? Meron dito, may gift ng pagkanta. Gawin natin po yun. Umbigay natin sa Panginoon pag-aralan natin. Di ba? At alam nyo, minsan, ala namang gift ng pagkanta, pero talagang gustong kumanta, binibigyan ni Lord. Kasi napapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Amen? Meron namang walang gift sa healing dahil gusto niya, lagi napipray sa mga sakit. Pinipigyan ni Lord, dinadagdagan niya ang anointing. Amen po ba? Yung mga hindi pa ganong maghusay magpahayag, pero gusto siyang mag-preach, gusto niya mag-evangelize, pinipigyan siya ni Lord ng anointing, grace, di po ba? Para magawa niya yon. Pero pagka hindi natin ginagamit, ano nangyayari? Nawawala. Kasi yun ang sinabi po the one you celebrate in your life will increase in your life. Kung ano yung ginagamit mo, yun ang dadagdagan. Mag-i-increase ang anointing. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Pagka po ginagawa natin yung mga bagay na yun, ay may joy tayo sa puso. Pero pagka hindi ka nakagawa, parang malungkot ka. Kung may gift ka sa pagtugtog, di ba? Sa paglilingkod si Lord sa music, pag hindi ka nakakatugtog, ano ba nararamdaman mo? Masaya ka ba o malungkot? Kasi hindi natin nagamit yung binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen po ba? Sabi din dito sa 1 Corinthians chapter 12, 4-11. Basahin natin. 1, 2, 3, go. May iba't iba tayong kaloob. Ngunit iisa lang ang Espiritu na pinagmumula nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't ibang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayanan na nagpapakita na sumasakanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa'y pinagkaloob ang Espiritu ng kakayanang magpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayanang unawain ito. Ano po yun? Prophecy. Ano po yung, yung isa naman, discernment, interpretation. Yung iba nag-speak in tongues, may nag-interpret. Sabi dito sa 9, ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. Ang iba naman ay binigyan ng kakayanang magpagaling sa mga may sakit. No, gift of faith, gift of healing. Meron pa. Ayun na lumipat. Ayan, sa 10.
Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Ano po yung gift of miracles. Ano po? At ang iba naman ay binigyan ng kakayanang magpahayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayanang magpakilala kung anong kapangyarihan ng isang tao ay mula, kung ang kapangyarihan ng tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. Ano yung tawag doon? Gift of discernment. Di ba? Galing ba yan sa demonyo? Galing ba yan sa Panginoon? May mga manifestations. Ano po? May nakita daw na ganito. Kanino yun? Minsan nanloloko kasi ang mga masamang espiritu, no? Akala nag-aan yung angel of light. Pero, yung pala kay Satan ang gagaling. Sabi dito, sa iba'y pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Speaking in tongues. Amen? Maganda po ang hilingin yung kay Lord. Kasi hindi naiintindihan ni Satan yung speaking in tongues. Ano po? At yung direkta po sa Lord, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. At sa iba naman ng kakayanang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang yon. Ano yon? Gift of interpretation. Ano, prayer ko, mag-operate uli yung mga gifts po na to dito sa church. Ngunit isang espiritu lang ang nagbigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Amen? So si Lord ang nagbibigay po nito. Pero kung hinihiling po natin sa Panginoon niyang mga yan, ibibigay niya po yan sa atin. Amen? Para po sa pagpapalakas ng church at ng bawat isa sa atin at magamit para po lumaganap ang salita ng Panginoon. Amen? So kung meron po tayong mga gift po na ito, magagamit tayo ni Lord at kailangan lang natin anong gawin? Maging tapat sa Panginoon. No, kasi ito si Jesus, nung nandito sa mundo, nagpapalay sa mga demonyo. Kasi kaharian ng Satanas yun tayo, we belong to the kingdom of light. At ang kaharian ni Satan, ang kalaban, di ba, pinupush natin. At ang lahat ng mga bihag ng dyablo ay kailangan makalaya. Amen po ba? At ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa gawain po na yan. Amen? So, kailangan maging masaya kahit mahirap. Amen? Pagka ikaw ay ginagawa mo yung tungkulin mo, masaya ka. Kahit nahihirapan, hindi naman madali, di ba, na maglingkod kay Lord. Pero nandoon yung joy. No, nang nanggagaling saan, hindi sa sanlibutan, kundi sa banal na spirito sa ating buhay. Amen? Pero merong kalaban nga kaya nga mahihirapan ka Katulad dito sa Book of Nehemiah. Si Nehemiah, binigyan ng assignment ni Lord. Alam niyo po ba assignment ni Nehemiah? Magtayo ng pader ng Jerusalem. No? So, tinanggap niya. Pero habang ginagawa niya yon, merong hadlang. Ano po, basahin natin ito. Nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader. Ano, sino ba si Sanballat? Mayroong balat. No, siya po yung kalaban. Ano? Ay nagalit siya ng husto. So pagka pala ginagawa mo yung assignment, nagagalit si Satan, di ba? May nagagalit. At hinamak kaming mga Hudyo. Hindi siya Hudyo, si Sanballat. O kalaban sa mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, ano ba ang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila maitatayo nilang uli ang pader ng Jerusalem sa loob ng isang araw at makakapaghandog uli sila? Akala siguro nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog ng mga bato ng pader. Sinabi pa ng Amonitang si Tobia na nasa tabi ni Sanballat, kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na yan, mawawasak na yan. Agad akong nanalangin, O aming Diyos, pakinggan mo po kami. Dahil hinahamak kami. Sa kanila po, sana mangyari ang panunuyan na ito sa amin. Madala sana sila sa ibang lugar bilang bihag. So dito po si Sanballat, si Tobias, ang kalaban ng mga Hudyo na nagtatayo ng pader. So may assignment, pero merong kalaban. Nabanggit na naman dyan yung asong gubat, di ba? So tinutuya po sila, nadi-discourage. Ang una pong ginagawa ni Satan sa'yo, i-discourage ka. Oh.
Ayan, nagtayo-tayo ka ng negosyo dyan, wala namang bumibili. Hindi discourage ka na, di ba? Oh. So, huwag kang madi-discourage. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ma-discourage. O, alimbawa, nagsa-cell group ka. Nagsimula ka ng cell group, wala namang uma-attend. Yung dating 5, naging 3, naging 2, naging 1 na lang. Huwag kang madi-discourage, amen? May pagsubok yun. Hahadlangan ka ng kaaway. Katulad yan, galit na galit kasi si Satanas pag ikaw ay nagtatagumpay. Amen? Amen ba? So, anong dapat daw gawin? Mag-pray. No, sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong mag-pray. So, pagka may mga hadlang, mag-pray ka. Andyan, sa mga kabataan, andyan ang hadlang. Alam niyo ba hadlang sa inyong pinapadala? Mga barkada. Love life. Diba? Umapag-ibig na. Kaya tuloy, nakalimutan na si Lord. Yan. Yun ang mga kalalakihan. Ano po, discouragement. Hindi mo mapaprovide ang mga pangailangan ng mga anak mo. Ayan na naman ang bayarin, sa kuryente, sa tubig, at kung ano-ano pa po, dinidiscourage tayo ng kaaway. Pero ano dapat gawin? Manalangin ka. Sabihin mo sa tabi mo, manalangin ka. No? Kaya nga meron tayong prayer and fasting eh. Kasi meron niyang ganito, may discouragement. Sa buong 1 taon na to, may mangyayari, madi-discourage ka. Pero wag kang titigil, mag-pray ka. Amen po ba? Spend more time in the Word of God para ma-encourage. Mag-pray and fast. Amen? Tapos yung prayer and fasting natin, pwede naman. Kayo, mag-schedule kayo ng sarili niyong prayer and fasting. Bawa, linggo-linggo, meron kang ganun. Bakit ano ba sa prayer and fasting? Kasi sa prayer and fasting, pumupokus ka sa Lord. Humingi ka uli ng lakas sa Panginoon. Humingi ka uli ng instruction sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng mga instruction to step in our faith. Tapos sabi pa niya dito sa verse 5, huwag niyo po silang patawarin dahil sa panghahamak nila sa inyo sa harap naming mga gumagawa ng pader. 6, patuloy ang aming pagtatayo ng pader at nangangalahati na ang taas nito dahil sa mga tao ay talagang masisigasig na gumagawa. Praise God. So, hindi sila nahadlangan. Amen? Masisigasig, buong puso nilang ginagawa yon. Amen? Dito sa ating church, kailangan natin ang mga masisigasig na mga Christian. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Sige po, tanong mo nga. Ikaw ba yun? Masigasig? Kasi may goal ka. Naalala ko yung anak ni Ate Kadiday eh. Kinukwento niya sa amin. Yung anak niyang na-aksidente. Alam niyo po, may pangarap yun eh. Kaya daw nag-aral mabuti. Nag-trabaho, nag-aaral. No? Kahit wala silang pera, nakatapos ng pag-aaral. Kasi mayroong goal. No? So, pagka pala may goal tayo, may maaabot talaga tayo. Itong mga kabataan to, ano ba mga goal nyo? Ha? Tanong ko. Tumaas ang rango sa ML? Yung bang goal? May rango ba doon? Matalo mo lahat ng mga kalaban doon? Kailangan yung mayroong kinalaman sa kinabukasan mo at sa paglilingkod mo kay Lord. Huwag mo ihihiwalay ang Panginoon. Amen ba? So dito, lalo daw silang naging masigasig at naitayo na, kalahati na. Sabihin nyo nga, kalahati na. Sumasakses na. Pag sumasakses ka na ba, wala nang kaaway? Meron pa rin. Tingnan natin. Ngunit na mabalitaan ni Sambalat, Tobia, at ng mga taga-Arabia, taga-Amon at mga taga-Asdod na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito. Ano sabi? Galit na galit sila. Amen? Pagka sumasakses ka na, lalong galit na galit si Satanas. Amen? Kaya huwag kang titigil. Amen? Kasi si Satan di rin titigil. Success ka na, medyo magaling-galing ka na. Mayroon na naman gagawin ng diablo. Huwag kang makapampante. Amen? At kung nagtatagumpay ka na,
lalo pa rin dumadami. Dumami na nga eh. May mga taga-Arabia, mga taga-Amon, nung una, dalawa lang eh, si Sambalat at si Tobia. Diba? Pero ngayon, dumami. Sa verse 8, binalak nilang lahat na salakayin ang Jerusalem para guluhin kami. Okay? Subalit, nanalangin kami sa amin Diyos at naglagay ng mga gwardiya araw at gabi para maprotektahan ang mga sarili namin. Amen? So dito, ano po ginawa nila? Nagpe-pray uli sila. Naglagay pa silang gwardiya. Hindi lang basta nananalangin. Ginugwardyahan, nag-vigil. Nagbibigil po sila. At hindi lang po yon, day and night. Sabihin nyo nga, day and night. Kasi po si Satan aagawin talaga yung mga inheritance natin. Kaya araw-araw tayo nagdideklara. Amen? Hindi po pwede tayong tumigil. At dito, warfare. Kasi lulusubi na sila eh. Kailangan meron silang gagawin. Amen? Hindi lang tayo passive. Amen? Sa ating pong ginagawa. Amen? Magbantay po tayo. At sabihin mo sa katabi mo, walang aayaw. Minsan pag nalulugi na, ayawan na. Nagkakaproblema na, ayawan na. Di po walang ayawan. Ang mga umaayaw, hindi nagtatagumpay. Amen? Hindi sila nagtatagumpay. Pagka ikaw ay nagkukwit, sabi, winners don't quit. And quitters don't win. No, hindi po sila nananalo. Amen? Praise God. Pangalawa, nung si Jesus ay sinasabihan, sabi niya, in any case, kahit ano pa ang gawin ninyo, I must press on today and tomorrow and the next day. Sabihin niya nga po natin, in any case, I must press on today, tomorrow, and the next day. Ano ibig sabihin ni Jesus dito? May priority siya. Determinado siyang gawin yun. Gagawin ko to ngayon, gagawin ko to bukas, gagawin ko yan sa susunod pang araw. Ano sinabi ni Jesus dito? Tayo din daw po, kung meron tayong pinapagawa si Lord, alamin mo ang priority mo. Alamin mo, i-press on mo, unahin mo ang iyong assignment. Amen? Kasi nga po, ang kalaban natin ay pagka tayo naging pabaya na. Si David, si King David, siya po ay nahulog sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan ni David talagang unang ginawa niya? Kasi yung kasalanan parang parang spiral. Di ba, may simula, pagkatapos dire-diretso yan, mahuhulog ka na hanggang sa ilalim. Di ba? Ganun na nangyari kay David. Dito sa Samuel, 2 Samuel chapter 11, ang sin ni David, passivity. Sabihin nyo nga, passivity. Ano yung passive? Hindi ka active. Passive mode, na mamahinga. Si David. Sabi dito, basahin natin. Okay? Lahat po, babasahin. 1, 2, 3, go! Nang panahong pumunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab at ang mga opisyal niya at ang lahat ng sundalo ng Israel, ang pinapuntan niya, tinalo ni Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siya isang magandang babaeng naliligo. Ayan, dito na. Okay, ito yung umpisa ng kanyang pagbagsak. Di ba? Ano pong nangyari noon? Noong mga panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan. Si David po ba, ano po ba siya? Hari. Kaya lang, hari, pumupunta dapat sa digmaan. Nasaan siya? Nagpaiwan. Di ba? Hindi siya sumama. Tapos ano po ba noon? Si Joab, tinalo nila ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Nagtatagumpay po ba sila? Nagtatagumpay. Ang sabi ni David, okay lang pala ako nandito. Nagtatagumpay naman sila eh. Di ba? Passive na po siya.
At ano pong nasa passive mode siya, hindi naman lang, dati sabi natin, kasi nanilip siya eh. Hindi yon. Kasi si Bathsheba, naliligo doon. Kung sino-sino yung, di ba, si Nisise. At alam natin yung istorya niyan, nang makita niya yung magandang babae naliligo, pinatawag niya, sinipingan niya, nabuntis niya, tapos pinatawag niya yung asawa, si Urias, di ba? Kung di pa niyo nababasa, basahin niyo po yan. Ano po nangyari? Sabi niya, umuwi ka sa inyo. Kasi buntis nga yung asawa. Sabi, sipingan mo yung asawa mo. Nilasing-lasing pa niya si Urias. Pero hindi po ginawa ni Urias. Isang mabuting sundalo at mayroong integrity. Hindi ko po yun magagawa. Mahal na hari, ang mga kasama ko nakipaglaban doon. Tapos ako, magpapasarap ako, uwi ako sa amin. Hindi po niya nagawa yun. Ano pong ginawa ni David? Pinadala po siya sa pinaka-unahan, frontline. Sabi niya, pagkatapos yung nando kayo sa frontline, sabi niya kay Joab, yung commander, umatras kayo, iwan nyo na lang dun si Urias. At napatay siya. So ano yung kasalanan niya? Adultery, may murder pa. Ano po? At iyon po ay nagsimula sa pagiging passive. Ano po? So tayo po ba? Pag hindi po tayo active sa gawain ng Panginoon, anong meron sa atin? Passive. Passive mode. Kaya pag andyan ang tukso, kaagad, nadadala kasi wala kang goal. Diba? Ang goal mo lang, magpahinga muna. Amen? Kaya po, kailangan nating maging active. Sabihin mo sa katabi mo, active dapat. Di ba tayo royal priesthood, hari? Naglilingkod tayo sa hari. Ano dapat nang ginagawa ng mga hari daw? Nakikipagdigmaan. Sabihin mo sa katabi mo, makipagdigmaan ka. Kundi aagawin ni Satanas ang lahat sa'yo. Di ba? Pagka nahulog ka sa kasalanan, alam natin ang nangyari kay David, sinumpa, buong pamilya niya affected. Pinalaya siya sa kaharian. Tatanggalin ni Satanas lahat sa'yo. Amen? Kaya kailangan natin, we are actively engaging in warfare. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag passive. Priority dapat natin ang kingdom, isulong, di ba? Makipagdigma sa kaaway, magpalay sa mga demonyo. Amen? Huwag mong hayaan kasi si Satanas ay lulukohin ka. Diba? Ibabalik ka niya sa pagbagsak mo. Amen po ba? Ano sabi doon sa Habakuk? Chapter 2, verse 3. Write the vision and made it plain on tablets that they may run who reads it. Di ba sinabi ni Jesus, I will do this today, I will do this tomorrow, and the third day. Kasi alam na alam niya yung goal niya. Ayaw niyang passive. Bakit ilang taon lang bang nagministry si Jesus? 3 taon lang. Ginawa niya lahat yun. Ano po? Kasi sobrang focus si Jesus. Araw-araw. Araw-araw mananalangin, madaling araw. Pagkatapos, magmiminsi sa mga tao, mga ngaral. At ang kahuli-hulihan, ano po, binigay niya yung buhay niya para sa atin. At sinabi niya na nagawa niyan lahat. Amen? So, tayo po ay gagawa. Amen? We have our priority and we will not stop. Amen? Hindi tayo aayaw. Di ba pagka may laro, ano ba, maliit ka pa, pag ikaw ay sumali, sabi, sige, sali ka na. Kaya lang, saling pusa ka lang, di ba? Saling pusa. Pag saling pusa, parang hindi ka naman pinapansin. Kahit na binibigay mo na yung the best mo, wala pa rin, hindi counted. Pero alam nyo tayo dito, hindi tayo saling pusa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka saling pusa dito. Main player ka. Di ba? Sa basketball, dapat laging nakagwardya ka. Di ba? Kasi meron tayong goal, isang team tayo, ang goal natin, manalo. Amen po ba? At alam niyo, panalo na nga tayo eh, kaya nga lang po, hindi lang natin pinapatupad. Ano po yung kaharian ng langit. Kailangan natin gawin ito. Amen po ba? Ang sabi dyan noon ni Habakuk, isulat daw ang vision. Ilagay mo. Kayo po ba nagsusulat? Dati nung nagpapapayat po ako noon eh, nagtatrabaho ako. Ang weight ko lang naman, 56. Gusto ko maging 52.
Ay ngayon 65 na, 65. Ang goal ko lang 60 di ba? Sinusulat ko po lahat sa pader. May mga tinetape akong ganyan. Sa timbangan, nakalagay, may timbangan kasi kami, nakalagay doon, 52. Sa may kwarto namin, 52. Kasi para nakikita ko lahat na yun ang goal ko. Meron akong reminder. Di ba? May reminder. Kaya nga sulat mo yung mga goal mo. Ilagay mo sa mga lugar, sa refrigerator, sa may pintuan. Yung hipag ko, sabi niya, nabasa daw niya yun eh. Kaya lang, hindi Bible, binasa niya. Inilagay niya sa ceiling niya, pupunta siya ng France. Kasi ng goal niya, pupunta siya sa France. Sa lahat ng mga dingding, nilagay niya, pupunta ako sa France, pupunta ako sa France. After 1 year, nandun siya sa France, di ba? Kasi nga nakikita mo lagi, nire-remind. At ikaw, habang nakikita mo yon, gumagawa ka para mangyari yung iyong goal. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, isulat mo na yan. Sulat mo ang vision. Amen? Sulat mo ang mga plano. Amen? At ibigay mo yan sa Panginoon. Pangatlo po, know your destiny. Ano pa ang destiny natin? To be successful. Amen? To have a vision for success. To see the picture in your spirit. My destiny is to reach my goal. Sabi ni Jesus, dito sa huli, sa 33, in any case, I must press on today. Ay, dito sa 32 muna, 32. And he replied, go tell that fox, I will keep on driving out demon, healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. Sabihin nyo nga, I will reach my goal. Si Jesus, alam niya na mangyayari, matatapos niya. Meron kasi siyang gustong ma-accomplish. At ang sinabi niya, nakikita na niya na sa mind niya, na sa pangatlong araw, mayayari iyon. Matatapos. Na matatapos niya ang pagliligtas. Matatapos niya ang mission niya dito sa mundo. So tayo din po, kailangan nating meron tayong vision. May nakikita tayo. Ano ba ang vision po natin? Kung ano kasi yung nakikita mo, yun ang mangyayari sa'yo. Diba? Merong litrato. Ano na nakikita ka sa iyong espiritu. Ano ba ang nakikita mo sa bansa natin? Meron ba tayong vision na ang bansa natin uunlad? Ako po lagi akong nanonood dito sa YouTube. Ang pinanonood ko, yung mga development nangyayari sa bansa. Hindi ko na pinanonood yung mga bad news. Kasi bad news, lalo lang akong nanghihina. Nakita ko, mangyayari na po yung yung train papunta sa norte. Nagko-connect hanggang doon sa Laguna. Tapos may ginagawa pong road from south papunta dito sa dadaan dito sa airport dito sa Bulacan, papunta sa Bataan. Po, north and south, pinagduduktong-duktong, iba? Uunlad ang Pilipinas. Amen po ba? Kahit na may nangyayaring ganito, kasi puro lang tayo nakatingin doon sa bad news eh. Tingnan niyo po kung ano nangyayari. Amen, yung train, magiging napakabilis na po hanggang Malolos. Meron pong, luluwas ka, papunta ka ng Manila. Saglit na saglit lang po. No? Yung airport natin, mapakalaki. Po, mag-pray tayo na magawa po ng ating present administration, lahat po yan. Hindi tayo nagtitiwala sa kanino man tao, nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen, sapagkat siya ang nangako sa atin. So, have a vision of success. Tayo po ba, ano pa bang tinitingnan mo yung sarili mo na ikay successful na tao? Madami kang nawin na kaluluwa sa Panginoon. Habang ang negosyo mo ay umuunlad. Umuunlad din naman ang spiritual life mo. Nakita mo ba yung sarili mo na yung talent mo nag-increase, di ba? Na ikaw na yung nagpapaawit dito. O kaya ay meron ka palang gift ng preaching na isang araw ay nakatayo ka na dito at ikaw ang nangangaral. Alam nyo, nung dalaga pa ako, pag nagpipreach po yung pastora namin eh, tinitingnan ko rin yung sarili ko na nandun din ako, na napipreach ako. Pero kahit isang beses, hindi ako nakapag-preach doon. Pero nung pagpunta ko dito nagpipreach ako. Diba? So God will promote you. Amen? Kasi meron kang desire. Amen? Meron kang nakikita. Nakikita mo ba yung sarili mo? Nandun ka na sa
bahay na gusto mo? Meron testimony ng isang babae. Sabi lang niya, i-declare mo lang. Declare mo, Lord, salamat po doon sa bahay. Wala pa silang bahay, ni isang ni 100,000 wala sila, ni 10,000 wala sila. Pero alam nyo, kadi-declare niya, in 1 year time, at nakikita niya sa spirit niya, in 1 year time, sabi nung pastora, kamusta na, sister, kamusta ka na ba? Kamusta na yung bahay na nakikita mo, na pinagpe-pray natin? Ito na po, ongoing na po yung construction. 2-story na bahay. O talaga, sabi gano'n, oo nga po, totoo po pala yung sinabi ninyo. Sabi gano'n, na kailangan ko lang i-declare, ikukonek ako ng Panginoon sa mga tamang tao. Amen po ba? Kasi yung salita mo makapangyarihan. Si Jesus ay lumikha ng langit at lupa sa kanyang salita. Sabi ni Lord, magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng mga hayop na gumagapang. Nagsalita lang po siya eh. Diba? So, we must declare, amen po ba? Visualize your success. Amen? Know your destiny. At higit sa lahat, ano ba yung pinaka-ultimate destiny natin? To be with Jesus Christ. Amen? Makasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At habang nandito po tayo sa mundo, bilang mga disciple niya, ayaw nang lumipat. Pakilipat nga. Ayan, as a disciple of Jesus Christ, our goal is to be like Christ. Amen. To be like Jesus. In character. Amen. Yung nabago na tayo. Kaya lagi nga tayo nagbabasa ng Biblia. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, you are missing the opportunity to be changed. Ganyan ka na lang. Kasi hindi nare-renew yung mind mo. No, pagka tayo nagbabasa ng Biblia, araw-araw, nare-renew yung isipan natin. Multiplying ministry. Si Jesus, pagka nangangaral siya, dami pong naboborn again, di ba? Sila, Paul, disciple ni Jesus, isang pangaral lang niya, 3,000 po yung nakakilala sa Panginoon. In His death and resurrection, namatay tayo sa dati nating sarili at ngayon ay buhay tayo kay Kristo to experience everything that Christ has won on the cross for us. Ano ba yung pinagwagi ni Lord Jesus Christ? Maranasan natin yan, kagalingan, kalayaan, kaligtasan, at ang lahat bilang anak ng Diyos. And to be with Him in eternity, makasama niya sa kalangitan. Amen? Yan ang lahat. Amen? Ito yung ating pinaka-goal sa buhay na to. Ito yung ating destiny. Amen? Sa Panginoon. Kaya wag kang give up. Amen? Wag kang hihinto at walang ayawan. Sabihin mo sa katabi mo, walang ayawan. Amen po ba? Nagsisimula pa lang yung taon na to. May pag-asa pa po tayo. Amen? Isulat nyo ang mga gusto nyo mangyari sa pamilya nyo, sa buhay ninyo, sa bansa natin. Sa akin, ang aking goal dito sa church, mabalik yung dati nating sigla, mabalik yung maraming mga cell group. Amen. Magkaroon ng 20 additional cell group ngayong taon na to. At magkaroon ng second service dito sa church na hindi na kasi tayo kakasya dito eh. Amen? Ambition ko, bawat isa sa inyo magdadala ng mga kaluluwa dito sa church. Amen? Kasi yung kilala mo, hindi ko yun kilala. Yung mga maaabot mo, hindi ko yun maaabot. Itong mga estudyante natin, mahalaga rin kayo. Bakit? Doon sa school ninyo, sa pamilya ninyo, kayo ang makakagawa nun. Amen ba? Amen ba mga kabataan? Kayo lang ang makakagawa nun. Yan lang special assignment nyo kung galing kay Lord. Amen. Kaya wag nyo sabihin, wala naman ako magagawa. Meron kang magagawa. Amen po ba? Si Paul, ano sabi niya? I fight a good fight of faith. I have finished the race. Amen. Nagawa ko ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Okay? At by the grace of God, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, magagawa natin yan lahat. Amen po ba? Amen? Sabihin mo, kaya mo yun. Matatapos mo ang iyong assignment. Bibigyan ka ni Lord ng goal ngayong taon ng 2026. Amen? Palakpakan niya po natin
ang ating Panginoon. Praise God. At sa last natin, ito po, ano ba ang vision mo? Ito, pag-usapan natin. Mamaya mag-grouping tayo. Ano ba ang priority mo sa buhay? Alam mo ba ang destiny mo? Ano? Yan ang mga pag-usapan natin. Okay? So, tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Awitin natin yung You Are God Alone. Hallelujah. Siya lang yung Diyos na makakatulong sa atin. Hindi siya nagbabago. Unstoppable, unchangeable, ano pa po, immovable. Hindi siya natitinag. Amen? At ganon din po tayo dahil kasama natin ang Diyos natin. Amen po ba? Kasama mo ang Diyos. Sabihin mo nga sa tabi mo, kasama mo ang Diyos. Nasa iyo si Kristo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're not a God Created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You are God alone. You are God alone. From before time began. Yes, Lord God. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. God alone, from before time began. Yes, Lord. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. Declare natin. You're unshakable. Unstoppable. Unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Yes, Lord God. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. Yes, let's declare. You're unshakable, unstoppable, unstoppable. That's what you are. You're unshakable, unshakable, unstoppable, Lord. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. Yes, Lord. You are God alone. Ikaw, Panginoon,
Ang Diyos namin pinaglilingkuran, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At kami ang iyong mga anak, Lord. Hindi kami matitinag, Panginoon. We are unstoppable because of Jesus Christ. Hallelujah. Magwiwin kami ng mga kaluluwa. Lord, ibalik mo yung mga dati naming ginawa, Panginoon, noon. Kung Lord, naputol ito dahil sa mga discouragement. Panginoon, this time, Lord, we will arise, O God. We will arise, O Lord, and do the things that we have done before, Lord God. Yung mga dati naming paglilingkod, yung dating seriousness at hihigitan pa, Panginoon namin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Basbasan niyo po ang iba, lahat ng nandito. Lord, ilagay mo sa amin, hallelujah, ang goal. Hallelujah, na gusto mo, Panginoon. Ilagay mo, Lord, ang mga vision, Panginoon, na gusto mo na makita namin sa buhay na ito, Lord. I-renew niyo po yung mind namin. Baguhin niyo po ang aming mga salita, Lord, na lumalabas sa bibig namin this year, O God. We will not murmur. We will not, O God, say negative words. Hindi kami magrereklamo, Panginoon. Hindi kami magsasalita ng anumang negatibo, kundi ang salita ng pagtatagumpay, ang sasabihin, mamumutawi sa aming mga bibig. Panginoon, salamat po. Tanggalin niyo po lahat ng discouragement, Panginoon, sapagkat kami ay mga anak mo. Hallelujah. Binili ng iyong dugo. At kami, Lord God, hallelujah, we are meant for greatness because we serve a great God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian. In Jesus' name, amen at amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen po. So, pumunta po tayo doon sa ating mga group. Ano po, yung last week natin na group. I-discuss po natin ito. Meron ka bang vision? Ano po, tapos kung wala siyang vision, i-guide natin. Tapos po, ipag-pray natin that the Lord will give a goal in the life of this person. Amen. Sa kanyang pamilya, sa kanyang business, ano po, sa kanyang health, ano po ang kanyang mga layunin.